Hindi ako pwede basta-basta lang. Nawala lang dito. Yin Xiaoyao. Kayo, Ate ng asawa ko, salamat sa'yo noon, na ikaw yung nagbigay ng slot para makapag-abroad ako. Tsaka pala, yung sinabi nyo na leukemia ng anak mong si Hanhang, yun, peke lang talaga yun. Buti na lang noon, nagkunwari si Hanhang na may sakit, para yung naipon mong 10,000 na pambayad sa gamutan, na ibigay mo sa akin, ginamit ko para sa pang-abroad ko. kayong tatlo. Matagal na palang may usapan. Syempre, yang katalinuhan mo, at ang mukha mo rin, parehong ayoko niyan. Since ayaw mo talaga sa kanya, di tutulungan kita, wasakin siya. Papa, Mama Yuan, ang baho niya po, tera na po tayo. Pinagsabwatihan nyo ako. Kinamkam nyo yung slot ko sa abroad. Niloko nyo ako tungkol sa pera. Tapos sinadya nyo akong wasakin ang buhay ko. Kung may pangalawang buhay lang ako, hindi ko nahahayaang ulitin nyo to. Masamang nanay, dalhin mo na ako sa klinik. Masakit yung tiyan ko, sakit ng ulo ko, buong katawan ko masakit. Yan ang anak ko. Para tulungan si Yuan niya na makapunta abroad, nagkunwari siyang may sakit at patay na. Bago pa iyon, nabigyan ako ng panibagong pagkakataon. Isa kang masamang babae. Sa nakaraan, narinig ko lang na may sakit siya. Wala na akong pakialam sa ibang tao. Gusto mo na bang mamatay? Lumuhod ako at nagmakaawa sa driver na dalhin kaming mag-ina sa klinik. Maawa ka na. Bilang ina, ginawa ko lahat para kay Hanhang. Nag-aalala ako sa katawan niya. Pero siya at ang tatay niya, inaayos pa rin kung paano ako lalokohin. Ngayong binigyan ako ng Diyos ng bagong simula. Hindi ko na talaga papayagang masaktan pa nila ako ulit. Yaoji. Ay, ang sama naman nito. Mama, hindi mo pa rin ako dinadala sa klinik. Buong katawan ko masakit, sobrang hirap na. Mrs. Xiao, wala ka na ba talagang konsensya? May sakit na nga yung bata, hindi mo pa rin dinadala sa klinik. Anong klaseng? Ina ka, totoo nga. Tingnan mo yan, umiiyak na ng ganyan. Pangako, hindi na ako magulo ulit. Maawa ka, dalhin mo na ako sa klinik. Sige na. Mama, ayoko. Mama ni Hanhang, anong balak mo dyan? To, lihim naming paraan sa probinsya. Basta may batang umiiyak at masama ang pakiramdam. Patutulugin sa pugad ng manok ng 2 araw. Gagaling na. Yin Xiaoyao, tama na yung pag-inarte mo. Sanay ka na kasi sa buhay probinsya mo. Anong plano mo? Gusto mo pa rin gamitin yung kamangmangan mo para ipahamak ang anak mo. Dati hindi ko talaga. Dapat pinauwi ka dito. Sige na, tama na yan. Kalmayan mo sarili mo. Galing din kasi si ate sa baryo. Walang masyadong alam. Hindi rin niya kasalanan yan. Pag natuto siya, ayos na yan. Kumalma ka na. Ako na magdadala kay Hanhang papunta sa klinik pag may nakita silang problema. Ikukonsulta ko lahat sa'yo. Gusto ko ngayong makita kung paano niyo ulit gagamitin ang anak ko para magpanggap na may sakit. At utuin ako para bigyan ng pera si Yuan niya pa abroad. Ate ng asawa ko. Hindi ko inasahan, grabe, ang sumpa naman ng swerte ni Hanhang. Leukemia daw. Sobrang delikadong cancer yan. Sabi ng doktor, kailangan dyan, 10,000 ang kailangan sa gamutan. Ate, ikaw naman talaga ang tunay na ina ni Hanhang. Sigurado akong gagawan mo ng paraan para magamot siya, di ba? Noon ganoon din iyon. Nabigla ako sa balitang leukemia. Hindi na nga ako nakapag-isip kung totoo ba o hindi. Agad-agad akong namalimos ng pera. Nagkasakit daw si Hanhang ng leukemia. Kailangan ko na talagang humanap ng pera. Alam ko, lahat tayo hirap. Pero sobrang kailangan ko ng pera para sa pagpapagamot kay Hanhang. Bilang magkapitbahay, pautangin niyo naman ako. Noon, para makalikom ng pera, lumuhod ako at nagmakaawa sa bawat bahay. Tiniis ko ang lahat ng pangmamaliit.
Hindi ko inakalang. Lahat ng pinaghirapan kong pera, sa bulsa lang pala ni Yuan niya napunta. Pinangwaldas lang niya sa abroad. Ngayon, hindi ko napapayagan ulit na pagsamantalahan mo ako. Anong tinatayo-tayo mo diyan? Alam mong may sakit ang anak mo, hindi ka pa rin naghahanap ng paraan. Ay, nga pala, tamang-tama, ibigay mo na rin ang slot mo sa abroad, para kayuan niya. O, magstay ka na lang dito sa bahay, mag-alaga ng bata ng maayos. Ibigay mo ang kinabukasan ko sa ibang babae. Walang kaabog-abog si Mr. Hindi man lang nag-alinlangan, hindi ako nagtitiwala sa findings ng klinik na to. Palipat tayo sa iba. Huwag ka mag-alala. Ate ng asawa ko, hindi na siguro kailangan yan. Sobrang abala na yan. Dito na lang tayo sa clinic na to. Ako ang tunay na nanay ng bata. Ako ang masusunod. Mamaya. Tingnan natin kung paano nyo pa ipagpapatuloy ang acting nyo. Walang nakitang problema sa bata. Maayos ang lagay ng katawan niya. Kita mo na. Mali ang diagnosis noong isang klinik. Normal lahat ng results. Wala talagang leukemia si Hanhang. Sa tingin ko, sobrang spoiled lang siya sa bahay. Dapat ipadala sa sports school para matutuhan ang disiplina. Sumunod sa programa ng pamahalaan. Ang hirap sa sports school. Kung ayaw talaga nitong batang to, na mamuhay ng normal at maging ingrata, ipapasok ko talaga siya doon para maramdaman niya ang collective training. Ayoko po. Mama Yuan, iligtas mo ako. Ayoko po sa sports school. Hanhang, mali ang tawag mo. Hindi ako mama mo, tita mo lang ako. Huwag ka nang magkamali ulit ha. Pero, si Papa naman talaga. Tama na. Umupo ka. Kaya pala ang dali para sa anak ko na tanggapin si Yuan niya. Matagal na palang tinuruan ni Mr. na ituring niyang ina si Yuan niya. Huwag kang gagalaw dyan. Lalabas muna ako para magbayad. Kuya Jean, hindi na ba talaga ako makaka-abroad habang buhay? Pero ang mag-abroad ang pangarap ko. Simula bata pa ako, lagi akong kinukwentuhan ni Lola tungkol sa mga karanasan niya sa abroad. Totoong totoo, sobrang hinahangad ko yun. Kuya Jean, sabihin mo nga, bakit ba hindi na lang magpanggap na walang alam, si ate para mapagsama niya ang kota at tuition ko? Hindi naman ako walang utang na loob sa kanya. Sige na, tama na ang iyak. Huwag ka mag-alala. Yung pera at kwota, hanapan ko ng paraan yan. Basta mauna ko lang siyang mabuntis. Hindi na siya makaka-abroad. Huwag ka nang umiyak. Oo. Mahal, gabi na. Matulog na tayo ng maaga. Simula nang ipinanganak si Hanghang, lagi na tayong magkahiwalay ng kwarto. Ang tagal na rin na walang asawa't buhay tayo. Gusto ko sana. Para matulungan si Yuan niya, kinuha ni Xiao Jin ang kota ko para makapag-abroad. Nais pa niyang makipag-sex sa akin. Para lang mabuntis ako. Si Xiao Jin, parang bakal yung katawan. Malakas at matibay. Kung dati siguro yun. Baka pumayag na ako, kahit half-willed. Pero ngayon, puro pagtanggi na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko kailangan. Kung may pangangailangan ka, pwede mo namang hanapin si Yuan niya. Huwag kang magsalita ng ganyan, malinis ang relasyon ko sa kanya. Tungkol sa pag-aasawa, ikaw lang ang asawa ko. Bitawan mo ako. Yin Xiaoyao. Huwag mo nang isipin ang pag-abroad. Yung quota mo talagang kayuan niya na yan. Oy, Hanghang ma. Hanghang ma. Si Xiao Jinyo, direktor na sa pabrika ngayon. Sabi nga ng iba, pag ang lalaki may kapangyarihan, nagkakasama ng kasamaan. Yung asawa mo, espesyal pa na binilhan ka ng gamot para sa buhay mag-asawa nyo. Ang bihira naman, ang saya ng pagmamahalan nyo mag-asawa. Lahat, naiinggit sa'yo. Swerte mo talaga. Oh, Bakit ganyan ka lang? Bilis, tingnan mo na. di na ako papasok Tingnan mo lang muna. May gagawin pa ako eh. Mauna na ako ha. Tingnan mo lang. Basta gumagana yung gamot, okay na. Basta mabuntis ko siya. Hindi na siya makaka-abroad. Pero may hanghang na kayo. Ayon sa pulisya ng gobyerno, bawal na ang pangalawang anak.
Wala naman talaga akong balak, na ipanganak pa talaga yung bata. Para makuha lang ang quota ko sa abroad. Nagagawa talaga nila ang lahat. Pag nabuntis ako, automatikong mababalik ang pag-aaral ko sa opisina ng abroad. Tungkol sa bata, wala man lang sansang mabuhay. Kami ng baby, ginagamit lang ni Xiao Jin para mapadali ang daan ni Yuan niya. Sa nakaraan, sila ang dahilan ng pagkasira ng mukha ko at habang buhay na kapansanan. Ngayon, buntis at miscarriage lang ang gusto nilang mangyari sa akin. Yun na nga ang tinuturing nilang awa. Secretary He. Gusto ko na pong mag-file ng diborsyo. Anong nangyari? Bakit ganito? Kung dahil kay Yuan Ya to, yung sa inyo, nakipag-usap na siya sa akin, siya kay Yuan Ya, tulong lang yun bilang magkakakampi, huwag kang mag-alala ng sobra. Hindi dahil sa kanya. Mag-aaral ako sa ibang bansa. Pagbalik ko, diretso akong magtatrabaho sa Northern Luzon. Mag-aambag ako para sa bansa natin. Pinakamaiksi, 3 taon. Pinakamahaba, higit 10 taon. Kung kinakailangan, kailangan kong iwan ang pamilya ko. Isakripisyo ang maliit na pamilya para sa nakararami. Ang ganitong dedikasyon mo, hanga ako. Pero, pumayag ba si Xiao Jin na makipaghiwalay sa'yo? Hindi ko kailangan ang pahintulot niya. Desidido akong mag-divorce. Sige. Ang opisina, pwedeng aprubahan ang divorce mo. Hindi mo kailangan ng oo ni Xiao Jin, Yin Xiaoyao. Pwede ka nang mag-alay ng buhay mo para sa trabaho mo. Salamat, boss. Hello. Sige. Naintindihan ko na. Comrade Yin, may bagong balita lang. Mauuna na raw ang orientation for studying abroad. Dapat next month ang alis. Ginawang bukas na. Umuwi ka na agad para mag-prepare. Sige. Uwi na ako para maghanda. Aayusin ko na gamit at mga papeles. Talagang aalis ka na ba? Special ko pa namang binili yan para sa'yo. Inumin mo muna ang gamot. Siguro hindi rin niya inasahan na napaaga ang alis. Ngayong gabi na lang ang huli niyang pagkakataon na mabuntis ako. Talaga bang kailangan mong mag-aral sa ibang bansa? Tama na, si Yuan niya nga talaga. Mas karapat dapat mag-aral sa abroad kaysa sa'yo. Bakit mo kinukuha ang slot na hindi naman yo? O baka naman, dahil naiinggit ka na isa siyang scholar ng gobyerno, kaya pilit mong inaasar siya palagi. Pinaghirapan ko ang slot na to. Hindi ko kinuha lang to sa iba. Bakit ko naman ibibigay sa kanya? Sinasabi ko sa'yo, asawa mo ako, kaya dapat makinig ka sa akin. Magpakabait ka sa bahay dali at alagaan mo si Hanghang. Walang pahintulot ko, hindi ka diyan makakaalis. Xiao Jin. Para lang pigilan akong umalis ng bansa. Ikukulong niya pa ako. Ese. V. Ang tagal bago may napiling, mag-aaral abroad galing sa bayan natin. Ayaw pang palayain ng asawa niya mag-aral sa ibang bansa. Palihim pa siyang tumakas pa uwi. Toyota. Huwag mo nang ituloy. May sakit si mama at papa. Umuwi ka na agad sa probinsya para mag-alaga. Ate. Tama si Kuya Jin. Mas importante ang kalusugan ni mama at papa. Para sa akin, mas mabuting umuwi ka na sa probinsya. Tungkol sa pag-aaral abroad, ako na ang papalit sa'yo. Secretary He. May nangyari. Susubukan ni na Xiao Jin at Yuan Ya. Agawin ang travel permit ni Yin Xiaoyao. Bilisin mo at tingnan mo agad. Ano, Shigong, bilis. Tara na. Hanghang's mom, may ibang pagkakataon pa para mag-aral abroad. Pero, kung mawala man sina mama at papa dahil sa'yo, kaya mo bang panagutan yun? Akala ko noon, mabait kang manugang. Hindi ko inakalang sobrang makasarili ka. Ni hindi mo man lang inaalagaan ang biyenan mo. Nagkamali talaga nang pili si Xiao Jin sa'yo. Ibalik mo. Asawa mo ako. Dapat sumunod ka sa akin. Habang di ako pumapayag, hindi ka alis dito.
Tungkulin mo mag-alaga sa bahay ng magulang at anak natin. Dahil lang sa pag-aaral abroad, ako na ang nagdesisyon para sa'yo. Ibigay mo na lang kay Yuan niya. Uwi ka na agad. Hindi ko to bibitawan. Ibalik mo. Ibalik mo. Pasensya na. Akin na to ngayon. Sorry, ate. Nadapakan pala kita. Ibalik mo sa akin. Dalhin niyo siya pabalik sa amin. Hanggang di gumagaling sina mama at papa, bawal siyang lumabas. Tigil. Tumigil kayo. Yin Xiaoyao. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ishizu. Ayaw niyang umuwi para alagaan ang mga biyenan niya. Ako naman, nagbigay lang ako ng kaunting leksyon sa kanya. Bilang asawa ng lalaki, ang unahin ng pamilya ay natural lang at dapat lang gawin. Tama. Bilang manugang. Hindi iniisip na magpakabuti sa mga biyenan. Gusto pang magpunta sa ibang bansa para umiwas sa responsibilidad. Sobrang walang galang. Tungkol sa pwesto para mag-abroad, ibinigay ko na ito kay Yuan niya na may karapatang sumalo. Ako ang asawa niya, may karapatan akong magdesisyon para sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo dyan, Xiaojin? Wala kang karapatang magdesisyon para kay Yin Xiaoyao. Shuju. Bit-bit na ni Yuan Ya ang aking papel para mag-abroad. Sumakay na siya sa sasakyan ng opisina ng Foreign Studies. Bilis! Habulin ng sasakyan ng opisina ng Foreign Studies para sa Ishizu. akin. Si In Xiaoyao ang asawa ko, may karapatan akong magdesisyon ng kahit ano para sa kanya. Kailangan niyang manatili sa bahay at tulungan akong magpalaki ng anak. Hindi siya pwedeng pumunta kahit saan. Ngayon, isa siyang scholar na pinoprotektahan ng Estado. Pag inulit mo pang saktan si Yin Xiaoyao, ipapaban kita at mabibigyan ng kaso. Ishizu. Ito ay problema naming mag-asawa. Hindi mo ito pwedeng pakialaman. Sumama ka na sa akin pauwi. Bitawan mo ako. May basbas na ako mula sa organisasyon. At opisyal na tayong diborsiyado. Ano ang sabi mo? Ano ang sabi mo? Yin Xiaoyao. Ito ba ang naisip mong paraan? Hindi. Sino ba sa buong compound ang hindi nakakaalam na? Ang diborsyo ay kailangang formal na proseso. Akala mo ba magdideklara ka lang ng diborsyo, tapos na lahat? Tinawag mo pa si Hishuju dito para umarte ka. Grabe ka na talaga ngayon. Sa harap ng maraming tao, ganyan ka na magsalita ngayon, ha? Halika, umuwi ka na ngayon din. Bitiwan mo ako. Halika. Wala kang karapatan na hilahin-hila ako. Naghiwalay na tayo. Diborsyo. Diborsyo. Saan mo nakuha ang lakas ng loob para humingi ng diborsyo? Ang totoo, gusto mo lang tumakas. Ayaw mong alagaan ang mga biyenan mo, noon pa, kung hindi dahil sa mga magulang ko, na pinilit akong pakasalan ka. Sa tingin mo ba nagkatuluyan tayo? Sinabi nila na mabait kang babae. Pinaniwalaan ka nila buong buhay nila. Eh ikaw naman pala, isa kang traitor. Noon pa man. Araw-araw akong naglalaan ng oras para alagaan sina tatay at nanay. Pagkatapos naming ikasal, mas naging tapat pa ako. Ginawa ko ang lahat ng tungkulin ko bilang manugang. Pero ikaw, para lang makaiwas sa akin, 3 taon kang di umuwi. Isang araw ka lang dito, alis ka na agad. Lahat ng responsibilidad sa bahay, sa akin mo ipinasa. Ang lahat ng sakripisyo ko, hindi mo kailanman pinansin. Kahit ano ang sabihin mo. Wala na tayong koneksyon. Tigilan mo na ang mga ilusyon mo. Xiaojin. Nagdesisyon na si Yin Xiaoyao. Na pagkatapos mag-aral sa abroad, pupunta siya agad sa Daxia Bay. Sa ganitong sitwasyon, pwede siyang bigyan ng espesyal na diborsyo at hindi na kailangan ang pagsang-ayon ng kabilang panig ng mag-asawa. Nakakatawa. Hishuju. Isa lang siyang babaeng galing sa baryo. Alam ba niya kung ano ang Daxibe? Grabe naman, kung tutularan mo si Yuan niya, gawin mo nga ng totoo. Yin Xiaoyao, gisingin mo na ang pangarap mo sa pagpunta sa abroad. Ang tamang gawin mo ay manatili dito at maalagaan ang pamilya mo. Noong nakaraang buhay, hindi lang isang beses kong sinabi kay Xiaojin ang tungkol sa Daxibe. Gusto kong ibalik sa bayan ang mga natutunan ko. Pero ang iniisip niya lang ay ang mga sinabing kabaduyan Yuan niya. Ang mahalaga sa kanya sa akin ay magaling akong magtrabaho sa bahay, maayos ang pag-asikaso sa mga biyenan, at ako ang taga-ayos ng lahat ng malilit na bagay. Xiaojin, tingnan mo.
Umaasenso na ang daksibi ng ating bansa. Gusto kong gamitin ang natutunan ko para makatulong sa bayan natin. Huwag mong problemahin ang Daxibe. Ang tungkulin mo ay dito lang sa bahay, alagaan ang mga biyanan ko, at ayusin ang mga bagay sa bahay, okay na yon. Nakipagkita si Yuan niya sa akin para manood ng scene. Maubusan na ako ng oras, mauna na ako. Gusto mo pang gayahin si Yuan niya? Kailan mo pa siya mahigitan? Para matulungan ang Apple of the Eye ni Xiaojin na matupad ang pangarap niya, handa siyang wasakin ang buhay ko na parang wala lang. Tingnan mo, ano iyon? Comradine, ito ang iyong foreign study permit, sir. Nabawi na ang kotse ng opisina ng foreign studies. Bilisen, tingnan mo, nabalik talaga ang kotse ng opisina ng Foreign Studies. Kayong dalawa, ibaba si Yuan Yang ngayon din. Grabe, ang laki ng kaguluhan Hishuju, ganito ba yun? Magkakaroon ba kayo ng send-off party para sa akin kaya pinakuha niyo pa ako? Ate, nung ikaw ang mag-aaral sa abroad, walang bumisita o nagpaalam man lang sa'yo. Ako, paalis na, lahat gusto akong isend off tapos may party pa. Iba talaga ang tadhana ng tao, no? Ikaw talaga, kahit maghangad ako, di ko makuha. Bakit ka tumatawa? Isang babaeng galing sa putikan, walang alam sa mundo, manggahas kang pagtawanan ako. Sa harap ni Xiaojin, laging mabait at mahinhin si Yuan niya. Pero pagdating sa iba at pangliliit nila sa kin, magalang siyang kunwari sa akin pero gamit niya ako para magmukhang mas desente siya. Kung hindi lang siya naging kampante at nadala sa saya, malamang hindi na malalaman ni Xiao Pu ang tunay na pagkatao ni Yuan niya. Yuan Yang, hindi mo ba talaga alam na ninakaw mo ang liham ng pag-aaral sa ibang bansa? Sino bang may oras para magpaalam sa isang magnanakaw tulad mo? Bakit ka tulala dyan? Hulihin niyo siya para sa akin. Ayaw ko bumaba. Hindi ako bababa ng kotse. Yung slot para sa pag-aaral abroad, akin yun. Walang makakapagpaalis sa akin dito. Ninakaw mo ang kakayahan ng iba para makapag-aral sa labas, tapos kaya mong maglakad na parang walang nangyari. Paano kang naging ganitong kapal ang mukha? Babae ka, umuwi ka na. Inaapin niyo ako. Yung slot para sa pag-aaral sa abroad, malinaw na sa akin na iyon. Ibinigay ni Xiaojin kuya sa akin iyon. Pinapapunta niya si ate sa probinsya para asikasuhin ang mga magulang niya. Pero hindi dapat masayang ang slot na iyon, di ba? Ako na lang ang papalit sa kanya, mayroon ba akong maling ginawa? Wala nang karapatan si Xiaojin na makialam sa mga bagay na ginagawa ko. Officially divorced na kaming ngayong umaga. Kinuha niya ang mga dokumento ko para ibigay sa'yo. Ibig sabihin, ninakaw mo rin. Imposible yan. Sinasabi mo lang yan. Paano mo nagawang makipag-divorce talaga sa kanya? Umakyat ka na sa kotse at magpahinga ka. Mag-aral ka na lang. Yung natitira, ako na bahala. Oy, bawal kang pumunta, bawal kang pumunta. Akin itong slot na ito. Wala kang divorce papers, hindi ka pwedeng umalis kahit saan. Akala mo si Secretary He na makakanood at sumama sa drama mo, madadaan mo ako. Akala mo maluloko mo ako. Sa tingin mo bobo ako, ganun ba? Hindi kami umaarte. Si Comradine at ikaw talagang nagiwalay na kayo. At yung divorce application. Naaprobahan na. Padadala na agad dito. Secretary He, wag mo na akong lokohin. Kilala ko siya masyado. Kung naglakas loob siyang makipag-divorce sa akin, hindi na ako Xiao ang apelyido ko. Andito na ang divorce papers. Secretary. Tingnan niyo ng maayos. Lahat ng nakapirma dito. Mga boss namin, pumayag sa divorce namin ni Xiaojin. Simula ngayon, wala na akong kinalaman kay Xiao Pu. Yin Xiao Yao. Iyan ba talaga ang divorce papers ng iba na pinakita mo sa akin? Hinahanap mo ba akong tanga? Xiao, Xiao Jin. Nasa harap mo na ang mga ebidensya. ayaw mo pa ring maniwala. Ate, kung dito nakasulat ang pangalan mo, at ni Kuya Xiaojin, maniniwala na kami. Ikaw mismo, tingnan mo nga. Kung sino ba talaga ang nakasulat dyan? Bakit ganito?
Anong nangyayari? Ayon sa utos, dinala ko yan dito. Hindi pa niya nga tinatanong, agad niya akong inagawan. Yin Xiaoyao. Nasa harap mo na ang buong katotohanan. Nagkukunwari ka pa rin ba? Hindi ko inakalang gagawin mo pa, ang ganito para lang makaalis ng bansa. Nakakahiya ka na talaga. Simulan ngayon, mananatili ka na lang dito sa bahay, hanggat hindi ako pumapayag, wala kang pupuntahan. Xiao Jin, subukan mong tapangan. Secretary He. Mukhang walang rules dito sa kumpanya. Nabawal mong pangalagaan ang asawa mo, di ba? Xiao Jin, bitawan mo ako. Si Comrade Yin, hindi mo na siya asawa. Kayo ay, opisyal na talagang diborsyado na. Secretary He. Magkano ba ang binayad sa'yo ni In Xiaoyao para tulungan mo siyang magkunwari? Uulitin ko, hindi ko siya tinutulungan magsinungaling. Talagang diborsyado na siya sa'yo. Nagkakasundo kayong dalawa ng asawa ko sa pagsisinungaling at todo protekta ka pa sa kanya. Ano bang balak mo? Hindi ka ba natatakot? Naireklamo kita sa management. Xiao Dang, wag mo akong husgahan gamit ang utak mo. Si Secretary He, pinapahalagahan lang ang mga magagaling. Magaling? Sino bang magaling ka? Ate. Dahil kay Kuya Xiaojin, buong-buo mong pinagtatanggol ang ibang lalaki. Hindi kaya. May tinatago kayong dalawa. Xiao, Yuan Ya, pag sinubukan yung, panirampuri kami ni Comrade Yin. Ako mismo ang magpapareklamo laban sa inyo. Sakto. Kausapin ko ang mga boss natin sa taas. Ang proposal ng fake divorce ni In Xiaoyao. Ikaw ba ang may sabi, Secretary He? Ikaw. Comrade Yin. Andito na ang divorce papers mo. Comrade Yin. Xiao Jin, dilat mong mabuti ang mga mata mo, at tingnan mong maigi kung ano to. Tingnan mong maigi. Ano talaga to? Ito. Totoo nga. Yin Xiaoyao. Paano mo nagawa ito? Imposible. Hindi pwedeng wala si Mama si Hanghang. Kung gusto mo pa rin, siyang kilalaning anak mo. Kailangan mong bawiin agad ang aplikasyon mo. Pwede kong ituring na walang nangyaring kahit ano ngayong araw. Isang ingrata talaga. Yang si Fanzi. Sino mang gustong maging nanay niya? Siya na lang ang bahala. Kung tinatawag mo namang si Xiao Hang, napalihim na mamasiyuan niya. Eh di pakasalan mo na lang siya ng diretsahan. Kayong tatlo, kayo na lang magbuo ng pamilya. Mamuhay kayong masaya. Xiao Jin, kasamahan. Ipaliwanag mo nga sa akin. Okay lang sa akin na inaalagaan mo si Yuan Ya palagi. Pero paano mo nagawang hayaan ang bata? Natawagin siyang mama? Sa tingin ko, ayaw mo na yatang maging hepe. Hindi pa ba sapat yan? Pati ba naman ang scholarship ni Yin? Ipinasa mo sa iba? Alam mo ba kung gaano kahirap makuha ang scholarship na yon? Si Yin ay galing probinsya. Mahina ang background niya. 3 taon niyang pinaghirapan yan bago siya nakapasa. Xiao Jin, Xiao Jin. Si Yuan Yan na pinapaboran mo, 10 taon bago siya, nakapasa ng vocational school. Ano bang kwalifikasyon niya para mag-aral sa abroad? Sa tingin ko, grabe ka talagang magmalasakit. Ang malasakit mo parang itinapon sa aso. Laging paaring sa sariling pamilya. Kaya siguro wala kang asawa. Yin, kasamahan. Ito ang gantimpala ng organisasyon para sa'yo. Hawakan mo ng maayos, dalan mong mabuti. Pagdating mo sa abroad, mag-aral kang mabuti. Pagbalik mo, ibalik ang karangalan. Para sa bayan. Pag nakarating ka sa kanluran, kung may nakita kang lalaking nagustuhan mo, diretsahin mo na. Basta hindi siya bulag, siguradong. Pupusuan ka at gagawa ng paraan para ligawan ka. Kung sakali na makatagpo nga ako ng lalaking nagustuhan ko sa kanluran, hindi na ako babalik. Dito ko na rin bubuin ang pamilya ko. Xiaoyao. Mahirap ang buhay doon sa kanluran. Kahit saan ka mag-research, pare-pareho lang, dito ka na lang manatili. Hindi pwede. Kailangan ko talagang umalis. Sige, sumakay ka na agad. Baka mahuli ka sa flight. Hindi ka pwede umalis. Dapat sakin lang ang slot na yan. Ha? Yin Xiaoyao. Nakarating ka na ba? Yin Xiaoyao. Nakarating ka na ba? Tingnan natin ngayon kung paano mo pa maaagaw ang slot ko. Yin Xiaoyao, mag-ingat ka.
Ano pa ang tinutunga nga mo dyan? Bilis, tulungan mo siya. Yin, kasamahan, itago mong mabuti ang certificate ng scholarship mo. Sa panahong ito, dito ka muna sa clinic para magpahinga. Pag gumaling na ang sugat mo, saka ka umalis. Alam na ni admin ng scholarship office ang nangyari sa'yo. Salamat. Sige, magpahinga ka ng mabuti. Aalis muna ako. Alam ko naman kasalanan ko ito sa'yo. Araw-araw sinasabi ni Yuan niya kung gaano kakabuti. Mas naririndi ako tuwing sinasabi niya. Akala ko hindi lang siya makamove on. Yun pala sinasadya niya akong saktan. Ako ang nagkamali ng tao. Mahal, patawarin mo na ako ngayon. Bawiin mo na ang divorce application natin. Sama ka na lang sakin. Simulan natin ulit. Kung hindi lang ako inalipusta ni Xiaojin para agawin slot at pera ko dati. Nagbayad pa siya ng tao para agawin ako. Pinasama pa niya ako at nasugatan ng matindi. Hindi sana ako napuruhan at naging disabled habang buhay. Hindi siya nagsisi kahit minsan na sinaktan ako. At hindi ko siya mapapatawad. Dapat kayo ni Yuan niya ang magkasama at maging masaya. O baka kasi posibleng maging kumatos siya, kaya ayaw mo na sa kanya. Siya ang tunay na mama ni Hanghang. Makakaya mo bang talikuran siya? Yung tungkol sa pagtawag ni Hanghang kay Yuan niya ng mama. Kasalanan ko yon, hindi ko inisip ng mabuti. Pero si Yuan niya, palagi niyang sinasabi sa akin na mag-isa lang siya sa compound. Gusto niya maging pamilya natin siya ni Hanghang. Si Hanghang ang kusang tumawag ng mama, kaya sumang-ayon siya. Ako ang hindi pumigil. Pero kaya kong ipangako na, hindi na maulit ang mga ganitong bagay. Mahal, Patawarin mo na ako ngayon. Bumalik ka na sa akin. bakit mo naman naisip na magkakagusto pa ako sa'yo? Ang laki ng mundo sa labas. Hindi mo alam kung ilang magagaling na lalaki ang nag-aabang sa akin ngayon. Ikaw naman, kontento ka na lang kasama si Yuan niya. Yin Xiaoyao. Balang araw, magiging sikat akong propesor. Ikaw, Baldado ka na. Lahat deadma na sa'yo. may oras ka pa para mangarap, maganda na rin. Tamang-tama, araw-araw kang nakahiga lang sa kama, mangarap ka na lang. Congrats sa'yo. Natupad mo ang pangarap mong maging Xiao. Teka nga pala, sinama ko na rin ang anak mo, Aya Hanghang. Wala si papa mo ngayon. Kailangan mo alagaan si mama. Dapat mo siyang ipagluto ng masarap sa bahay at dalhin dito. Labhan mo ang damit niya, magluto, ayusin ang kama, palitan ang diaper. Dapat mo yang Gawin. tandaan mo, wag na wag kang magreklamo, kundi lahat husgahan kang walang utang na loob. Ayoko. Ang baho ni Tita Yuan. Ayoko ng inutil na mama. Sino ba siya? Hindi ko siya kilala. Ang gusto ko lang si mama. Mama, dalhin mo na lang ako sa abroad, please. Noong araw na, nag-divorce kami ng papa mo. Hindi na ako ang mama mo. Ang tunay mong mama ay si Yuan niya. Mama, alam ko na ang pagkakamali ko. Yuan niya, kung hindi lang para iligtas ko, ang pangalan ko sa pabrika, hindi kita papakasalan perhuwisyo ka. Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting kumilos ka ng maayos. Papa, bakit si Tita Yuan? Yan naging ganito? Ayokong manatili siya sa bahay namin. Kaya siya naging ganito. Siyempre kasalanan din niya yon. Papa, gusto ko si mama. Ano ba problema mo? Konti lang tong mga damit tapos di mo pa malabhan? Gusto mo bang mapahiya tayo sa compound? Eto lalabhan ko na. Bilisan mo. Yun pala, hindi naman pala, walang silbi si Yuan niya. Ang totoo, hindi ko lang talaga siya pinansin noon. Ninako talaga. Sayang, binitawan ko pa, yung ganitong kabuting babae. Papa, hindi na ba talaga? Babalik si mama? Kailangan talaga nating hanapin si mama. Halika na.
Kung miserable ako, dapat maging miserable din kayo. Kailangang makabangon ako, para pagbayaran ninyo lahat. Secretary, Xiaojin. Bakit ka napunta sa ganyang kalagayan? Secretary. Babalik pa kaya? Si Xiaoyao. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari. Sana hindi ko na ginawa yon dati. Xiaojin. Hiwalay na kayo. At saka, kasal ka na rin kay Yuan Ya. Tigilan mo na sana ang gulo ninyo. Hindi ako susuko. Hahanapin ko pa rin siya. Buong natitirang buhay ko, ibubuhos ko para bumawi sa kanya. Mama, sa wakas, nandito ka na ulit. Gumagawa ng tinapay si Mian Mian. Oo nga. Ang hirap-hirap ng trabaho ni Mama sa pagtuturo. Gusto ko ring tumulong kay Mama kahit kaunti. Ang bait mo talaga, Mian Mian. Uncle Chin. Mian. Mukhang may bagong likha na, naman ang master chef natin. Sa buhay kong iyon noon. Para akong alipin ni Naxia o mag-ama. Pero ang kapalit, niloko at sinaktan lang nila ako. Si Mian Mian ay isang ulila. Sinagip siya ni King Yifi. At 3 taon ko pa lang siyang kasama. Pero lagi niya akong inaalala. Tumutulong siya sa akin. Mama, bakit ka umiiyak? Hindi umiiyak si Mama. Mama, masyado lang kasing maunawain si Mian Mian. Masaya si Mama. Nakaayos sa lahat ng papeles sa pagbabalik natin sa bansa. Sigurado ka bang uuwi ka muna sa probinsya bago ka pumunta ng Northwestern? Gusto ko sanang madala si Mian Mian doon. Para maayos ang sari-sarili niyang record. Hindi ka ba natatakot na makita ang dati mong asawa? Yung bagay na yon, matagal ko nang nilampasan. Ngayon, ako si In Xiaoyao. Hindi ako ang dati niyang misis. CJ, Sasamahan kita pabalik at tutulungan na rin kita. Kuya, salamat. Ikaw ang junior ko, di ba? Normal lang na tulungan kita. Kasamahang Yin. Kasamahang Yin, sa wakas nakabalik ka na pagkatapos ng pag-aaral mo. Secretary He, nakakahiya pa na. Nag-abala kang sumundo sa amin. Hindi naman ako nasayang sa pagpunta. Ngayon, marami-raming makina sa pabrika na may problema. Ngayon pabalik ka na. Gamitin muna natin ang natitirang panahon bago ka pumunta sa Northwestern. Gusto ko sanang dumaan ka muna sa Guangli. Tulungan mo ako sandali. Ano sa tingin mo? Mukhang, si Secretary He, may ibang balak talaga sa pag-imbita, Feeling ko, ganitong kaliit na bagay, di mo naman tatanggihan, di ba? Tinulungan mo ako dati, Secretary He. Siyempre, hindi ko kayang tumanggi. Sige, sakay na tayo. Xiaoyao. Mama. Xiaoyao. Mama. Sa wakas, dumating ka na ulit. Sinadya pa namin ni Hanghang na sunduin ka pa uwi. Xiaojin, hiwalay na tayo. Xiaoyao, umuwi ka na sa akin. Nagbago na talaga ako. Gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Paulit-ulit kong gagawin ang tama para sa'yo, pwede ba? Kung gagalawin mo pa ulit si Xiaoyao, hindi kita palalampasin. Babagsak ang pabrika mo. Sino ka ba? Yung sa amin ni Xiaoyao. Wala kang pakialam. Mama. Xiaoyao. Bakit mo siya tinatawag na mama? Siya ang mama ko, hindi mo mama. Mian Mian. Mama, uwi na tayo. Bitawan mo si mama ko, hindi na kita hahayaang saktan siya ulit. Tigilan mo na. Hanghang. Ako ang tunay mong anak, bakit mo siya tinutulungan? Tumayo ka. Xiao Hang, 7 taon kitang tinuruan. Hindi para bastusin mo ang ibang tao dito. Hindi para basta-basta mo silang apakan. Hindi ikaw ang anak ko. Mula nung tinawag, mong mamasiyuan niya. Mula noon, wala na tayong kaugnayan. Papa, Mama, totoo bang ikinasal ka na sa iba?
Hindi pwede. Huwag kang magkalat ng ganyang balita. 3 taon tayong naghintay kay mama mo. Hindi niya magagawang maging ganyan kasing tigas ang puso. Si Yao Yao. Mr. Xiao, magka-divorce na kayo ni Xiao Yao. Kaya sana huwag mo na kaming guluhin. Ngayon, si Xiao Yao ang fiancé ko. Sana magpakita ka naman ng kaunting respeto. Imposible. Si Yao Yao. Galit ka lang ba sa akin? Ako ang asawa mo sa loob ng 10 taon. Saka si Hanghang, anak mo siya na 9 na buwang pinagbuntis mo. Ibig mo bang sabihin, hindi ba mas mahalaga ang anak natin kaysa dyan sa batang walang pangalan, walang apelyido? Si Mian Mian lang ang tanging anak ko, at hindi siya kung sino-sinong bata lang. Ano pa ang silbi ng mga sinasabi mo ngayon? Noong una pa lang, umalis ka na. Pinili mong mahalin si Yuan niya. Ngayon, anong karapatan mo pang magsabi ng ganyan? Dati ako ang nagpadala sa damdamin, naniwala ako kay Yuan niya, pero ngayon, pwede ko naman siyang hiwalayan kahit kailan. Ang salitang binitiwan, parang tubig na ibinuhos sa lupa, hindi mo na mababawi, at hindi na ako babalik pa. Papa, totoo bang? Ayaw na talaga kami ni Mama? Hanghang, huwag kang umiyak. Puntahan natin agad si Mama. Humingi tayo ng tawad sa kanya, baka patawarin pa niya tayo, at isama tayong umuwi. Sige na, dali. Mama. Alam kong nagkamali ako. Babaguhin ko na ang sarili ko. Sana, maawa ka naman. Huwag mo kaming iwan, please. Si Yao Yao. Alam naming nagkamali kami. Kami ang may sala sa'yo noon. Pwede ba nating subukang magsimula ulit? Pakisama ka ulit sa akin. Bakit? Sa lahat ng taong ito, wala ka man lang nararamdaman, kahit kaunti para sa akin. Wala. Ni kaunti, wala. Pinakasal ako sa pamilya Xiao. Pero ginawa niyo lang akong katulong sa pamilya niyo. Lahat ng pagpapakitang tao niyo ngayon. Wala yang halaga sa akin. Si Yao Yao, ako. Kalilimutan mo na sana yang balak mong magbalikan tayo. 3 taon na ang nakakalipas, tapos na tayo noon pa man. Pasensya na. Nakadagdag pa ako sa abala. Uwi muna ako para magpalit ng damit, tapos pupunta na tayo sa factory para tingnan yung mga makina. Sige, sakay ka na. Si Yao Yao, sisiguraduhin kong kusa kang babalik sa atin. Sabi nila, si Secretary Hirao ang sumando, sa mataas na engineer na galing sa abroad, sa mga problema ng mga makina dito sa factory. Lahat tayo umaasa na siya ang makakaayos. Ano naman ang ipagmamalaki niya? Isa lang siyang engineer na galing abroad, pero hilaw pa sa trabaho. Hindi na siya kasing galing ni Ateya. 3 taon na siyang may tunay na karanasan dito sa factory. Para sa akin, pumili ng mas mahirap si Secretary, imbes na yung mas madali at subok na. Tama na, may dahilan si Secretary kung bakit siya ang pinili niya. Kung siya nga ang magaling, o kabayo lang siya na magdadala ng gulo, malalaman natin pagdating niya dito. Nga. Tingnan mo. Ito yung mga makinang may sira. Noon, naghanap na kami ng maraming technician, pero hindi rin naayos. Ikaw naman. Kilala ka dito bilang pinakamagaling na graduate. Sana bago ka umalis papuntang kanluran, matulungan mo akong ayusin lahat ng problema dito. Makakaasa ka po. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sige. Tingnan mo muna ng mabuti. May aasikasuhin lang ako saglit. Sige po. Uy, sino ka ba? Anong karapatan mong pumasok dito sa factory namin? Nga. Yin Xiaoyao. Nagbalik ka pala. Siya yung dating misis ni Sir Xiao, di ba? Bakit ganyan suot mo? Parang hindi ka na makabangon sa buhay. Yin Xiaoyao. Siguro hindi kagandahan ang buhay mo abroad, kaya tahimik ka lang na bumalik dito, no? Hindi ka kaya bumalik dito, para humingi ng trabaho kay Secretary. Yuan niya. Ang tagal na nating di nagkita. Pareho ka pa rin sa dati. Tumigil ka. Yuan niya. Anong balak mo? Ang tagal nating. Di nagkita. Bakit hindi tayo magkumustahan? Anong meron? Tayong pag-uusapan kung paano mo niloko si Xiaojin. Kinuha ang papeles pang abroad na dapat sa akin. O gusto mong talakayin kung paano mo tinuruan si Xiaohang na tawagin kang mama? Ikaw. Yuan niya. Akala mo ba ako pa rin? Yung dating Yin Xiaoyao. Tingnan natin ngayon.
Kung kaya mo akong apihin bilang isang walang silbing galing abroad. Tama na. Yuan Ya. Opisyal na inimbita si Comrade Yin sa factory bilang senior engineer. Kung susubukan mo pa siyang bastyusan, maniniwala ka ba na kaya kitang paalisan dito sa factory ngayong araw din? Ano? Ikaw pala yung tinutukoy ni Secretary He, na senior engineer. Ano? Ikaw pala yung sinasabi ni Secretary He, na senior engineer. Nga, hindi naman ako napunta sa putikan tulad ng gusto mo. Tama na, tama na. Mula ngayon, kung may sasabihin kayo, balik na sa trabaho. Sige na, lakad na. Yin Xiaoyao. Anong karapatan mong maging mas maganda ang buhay kaysa sa akin? Bakit kayo naparito? Sabi ni Mian gusto ka raw sunduin galing sa trabaho. Nag-aalala ako na baka wala siyang kasama, kaya sumama na rin ako. Ang bait naman ng anak kong si Mian. Bibilhan kita ng egg waffle. Gusto mo? Oo, salamat mama. Tara. Yin Xiaoyao. May asawa't anak ka na pala ulit. Hanghang. Ayaw ni Papa na kausapin kita. Tumabi ka, uuwi na ako. Hanghang. Masakit ba ang loob ni Auntie? Hanghang. Pangako yan ha. Ano? Tara na. Mian, kain na ng mabilis. Salamat mama. Hanghang. Anak mo yan, mismong tunay mong mama. Bakit mo hinayaan yung batang yun? Agawin ng mama mo, lahat ng meron ang batang yun ngayon. Dapat ikaw ang may-ari niyan. Hindi ko hahayaan na maaga pa niya si Mama. Kaklasik si Yao Hang. Pwede bang sabihin mo kay teacher kung bakit mo pinunit ang mga libro ni Inmian? Kung ayaw mong magsalita, mapipilitan akong ipatawag ang papa mo. Sige, tawagin mo. Mas mabuti pa, pati mama ko tawagin niyo na rin. Teacher, pwede bang huwag na lang po kayong tumawag ng magulang? Naniniwala akong hindi sinadya ni Xiaohang yun. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ako. Sadya ko talaga ginawa yon. Si Yao Hang, anong klaseng ugali yan? Mukhang kailangan talagang tawagin ko ang magulang mo. Pasensya na. Si Yao Yao. Alam mo na ba, napasama na naman si Hanghang sa eskwela. Si Hang Hang ang may ginawa. Hindi ka ba talaga pumunta dito para kay Hanghang? Teacher, Mama, buti na lang dumating ka. Mama, buti na lang dumating ka. hindi ako mama mo. Teacher, may nagawa bang mali si Mian? Hindi. Maayos naman si Inmian. Talagang, si Xiao Hang ang nagtapon ng libro ni Inmian. Pero ayaw niyang sabihin kung bakit talaga. Kaya pinatawag ko kayo dito. Hanghang, bakit mo ginawa yon? Paano ba kita tinuruan? Kinakausap kita, sumagot ka. Wala akong kasalanan. Kasalanan niya lahat. Ikaw pa. Mian, sabihin mo kay mama, ano talagang nangyari kapag tayo'y nagkamali talaga. Humingi tayo ng sorry. Pwede ba yun? Mama ni Inmian, wala pong ginawang mali si Inmian, mabait po siya palagi. Pero si Xiao Hang, ayaw niyang magsalita kahit ano, baka po mas alam ng mga magulang niyo yung tunay na nangyari. Mama, huwag mo na lang po sanang palakihin pa. Uwi na lang tayo. Hindi ko kailangan ng pakitang tao mong kabutihan. Ayoko talaga sa'yo. Bakit mo pinag-agawa ng mama ko? Tama nga ang sinabi ni Tita Yuan niya. Xiao Hang, sasabihin ko na sa'yo ng huling beses, hindi ako ang mama mo. Kung lalapastanganin mo pa si Mian, huwag mo akong subukan na maging magalang sa'yo. Hanghang, sino ang nag-utos sa'yo na makipagkita kay Yuan niya? Tama na. Dahil sabi ni Mian ay okay na siya. Ma'am, dito na muna natatapos ang isyong ito.
Iuwi ko na muna si Mian Mian. Ma'am, kami rin po, mauuna na kami. Tara na. Xiao Yao. Itong nangyari, bibigyan talaga kita ng malinaw na paliwanag. Hindi na kailangan. Lumayo ka sa buhay ko. Huwag mo na akong guluhin pa. Hindi ko nga akalain na kaya mo pang hanapin ako. Yuanya, pati ba naman ikaw, hindi mo pa rin ako tinatantanan, at tinuturuan mo pa ng masama ang anak ko. Tinuturuan. Ang anak mo, simula't simula pa, masama na talaga. Basta konting udyok ko lang. Nagagamit ko na siya sa gusto ko. Pareho kayo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Ulitin mo nga. Pinagsasabi. Sa palagay ko, tinamaan ka sa totoo kaya ganyan ka magalit. Sinasabi ko sa'yo, ang problema ng pamilya namin, hindi mo na dapat pang pakialaman. Mas mabuti siguro na magpakabait ka na lang. Kung hindi, hindi ko palalampasin ang ginawa mo. Hindi ko rin kayo palalampasin. Siya nga iyon. Bahala na kayo. Yin Xiaoyao. Sisiguraduhin kong masisira kita. Ikaw nga pala. Mukhang matalino ka rin pala. Pero kahit gaano ka pa katalino, nasa kamay pa rin kita ngayon. Yuanya, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Siyempre, gusto kitang mawala na sa mundong ito. Pero, kung bigla ka na lang mawawala, masyado namang madali para sa'yo. Lahat ng kahihiyan na naranasan ko, ibabalik ko sa'yo. Tao, pasok na. Huwag ka nang sumigaw. Nasa akin ka ngayon. Ateya, tulungan mo naman kami. Ano ka ba? Huwag kang sumigaw dyan. Hindi kita kilala. Yuanya, narinig ko ang lahat sa labas ng pinto. Gumagawa ka pa ng palusot? Hindi kami, siya talaga yan. Siya ang nag-utos sa amin. Tumahimik ka. Nagmamalinis ka pa. Yuanya, hindi ka nila dinadaya. Nakita ko lahat sa sarili kong mga mata. Ikaw ang nag-utos sa kanila. Itong taong to, kasama ko at si Kintongzi, magkasama namin siyang nahuli. Sandali lang. Kayo nga pala. Xiao Jin. Alam mo na pala noon pa. Yuanya, kung naglakas loob kang gawin to, handa ka dapat na mabuking. Ano pa bang mas matibay na ebidensya, kundi yung umamin kang ikaw nga. Kaya, susundin lang namin ang agos. Yuanya, panagutin mo na dapat ang sarili mo. Sa mga ginawa mo. Yin Xiaoyao. Kung ganun, sabay tayong mapapahamak. Ingat ka. Tulong. Dali, dalhin siya sa klinika. Ha ha ha. Wala ka na. Nakaganti na ako. Xiao Yao. Sabi ng doktor, hindi malala ang sugat mo. Makakabawi ka rin pag nakapahinga ka ng tama. Ayos lang ako. Sa wakas, may nagawa rin akong para sa'yo. Nakaharang ako sa saksak para sa'yo. Ang saya ko talaga. Pinapangako ko, nagbago na talaga ako. Pwede mo ba akong bigyan ulit ng pagkakataon? Salamat, Xiao Jin. Pero sa atin dalawa, wala na talagang pag-asa. Pwede ba kitang tanungin kung bakit? Dahil ba kay Kinyefe? Walang kinalaman kay Kinyefe. Kahit hindi dumating si Kinyefe. Hindi ko na ipapahintulot sa sarili ko na maulit pa ang pagkakamali. Ngayon, may sarili na akong trabaho. Sariling pangarap. At yang mga iyon, mas importante kaysa maging Ref Xiao. Naiintindihan ko na. Ako pala ang dahilan ng pagpapasabog mo ng mga pangarap mo. Magpahinga ka na muna. Yung mga problema sa pabrika, naayos ko na nitong mga araw. Ilang araw na lang, aalis na ako papuntang Sibe. Xiao Yao. Sana maging matagumpay ka. Lahat ng best sa'yo. Salamat.
Sabi ni Yuan niya, gusto kanyang makita. Ngayong ganito na ako. Sigurado bang tuwang-tuwa ka? Wala naman akong ikinatutuwa. Naparusahan ka lang ng nararapat. Yin Xiaoyao. Alam mo ba kung alin ang pinakaayaw ko sa'yo? Yung ganyan ka, walang pakialam kung anumang mangyari. Bakit mo nagagawa yon? Yuan niya. Kung ginamit mo lang ang galing mo, sa tamang paraan. Hindi sana umabot sa ganito. Kasalanan mo lahat ng ito. Wala kang ibang dapat sisihin. Madali mo lang sabihin iyan. Kasi sa ngayon, ikaw na ang may lahat. Yin Xiaoyao. Kami, ang mga tao rito, hindi naman makikipaggulo sa'yo, hindi rin namin guguluhin ang buhay mo. Papakainin ko ng maayos si Hanghang kapag umuwi na tayo sa bahay, para maalagaan ko na rin si Lola. Ngayon, lahat ng trabaho, tapos na. Lahat ng mga nakatapos ng trabaho, okay na rin. Narinig ko kay Heshu. Pag umalis ka na papuntang Sibei, magkikita rin tayo. Pero wala namang kinalaman sa mga bagay na yon. Hanghang, may gusto ka pa bang sabihin hanggang sa dulo? Mananatiling pareho. Mananatiling pareho. Mananatiling pareho. Hindi mo ako tinatanggap bilang nanay. Pero tatawagin pa rin kita ng ganito. Simula ngayon, makikinig na talaga ako kay Papa. Magiging mabait na bata na ako. Magpapakabuti na ako. Pasensya na. Hindi ko dapat sinaktan ang damdamin mo. Simula ngayon, aalagaan ko si Nainay ng maayos. Tayong dalawa, aalagaan natin sina Inain ng mabuti. Siguradong babantayan natin siya. Habang maayos, ako, talagang aalagaan ko ng mabuti si Nainay. Kain tayo. Sumakay na tayo ng kotse. Yan, Tara na. Yung mga pinamili ay dalhin na dito. Bilis, Hugasan nyo na, tapos maghanda na ng pagkain. Kain tayo sa Fengchi. Kayo dalawa, sandali lang. Malapit nang matapos ang mga ulam. Ma, Chin Shushu, napakabait niya sa iyo. Naisip mo na ba kung gusto mong gawin si Chin Shushu na tatay ko? miyan. Anong kwentuhan ninyo dyan ng palihim? Sabi ko sana si Chin Shushu na lang maging tatay ko. Yang bagay na yan. Kailangan mo ng payagan ng mama mo. Kain na tayo. Mian, halika, kumain ka pa ng marami. Yung tiket papuntang Hilagang Kanlurang bahagi ay nabili ko na. Nakapag-apply na rin ako sa bagong trabaho. Sa susunod, baka sakaling magkapit-bahay pa rin tayo. Shaij, hindi ba mas maganda kung dito? Ka na lang sa bayan natin. Pero hindi yon ang pinakatamang desisyon. Lahat naman tayo nag-aambag para sa bansa. Gusto ko ring maramdaman ang halaga ko. Yin Xiaoyao, Xiangzi. Ito yung litrato na kuha natin noon bilang alaala. Sana manatili kang totoo sa sarili mo. Para sa kaunlaran ng bansa. Magdala ka pa ng karangalan at liwanag, at lumikha ng mas maraming tagumpay. Opo. Pangako, hindi ko po bibigyan ang inyong inaasahan. Paalam na. Sa lugar na nagdala ng hirap at sakit sa akin. Umpisahan ko na ang panibagong yugto ng buhay ko. Sa hinaharap, siguradong magiging mas maayos pa ang buhay ko.